Nakaupo na po kayo. We are all victorious. We are all winners because of the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Can I have your amen? If you are a child of God, not because of good works, if you have eternal life, not because of religion, but you have eternal life, you are a child of God because of the grace of God. Because salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And because of the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross, we are all victorious. Amen. At ang nais ng Panginoon, lakaran natin ang katagumpayan na yan. At sa nalalabing 22 araw ng taong 2023, meron na lamang pong 22 days upang maranasan natin. Actually, 21. On the 22nd, ito ay January 1, bagong taon. Isang bagong pagkakataon upang maranasan nating muli ng higit pa ang magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. But meron pong 21 days ng taong 2023, the very best is yet to come. Sabihan mo nga ang iyong katabi, the very best is yet to come. Sino po dito ang excited dahil napakaraming declarations na ating ginagawa ang nagkakaroon na ng katuparan sa inyo pong mga buhay. Amen? Praise the Lord. Sabihin nga natin, praise the Lord. Ang pag-usapan po natin ay binigyan ko ng title, Walk into a New Season. Sa pagtatapos ng taong 2023, merong isang bagong taon ng 2024. We are not just excited because of the Christmas season, but we are all excited because of the new season waiting for us. Merong isang bagong pag-asa, merong isang bagong mga pagpapala ang Panginoon, mga bagong katagumpayan na inilaan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sabihin nga natin, new season. At tayo ngayon sa 22 days, heading towards New Year, we need to walk and prepare ourselves for the new season. Dapat ay ihanda natin ang ating mga sarili. Dapat nananampalataya tayo, may mga bagong gagawin ng Panginoon. Amen? Dapat excited tayo. At meron pa tayong 21 days to prepare ourselves. To operate in faith, to obey God, and to prepare ourselves for a new season. At ang pag-uusapan po natin ay matatagpuan natin sa transition period ng mga Israelites when they were about to enter and possess the promised land. So pag-uusapan po natin ito at nais ko pong simulan sa book of Joshua chapter 1 verse 2. Ang sabi po ng verse 2, Moses, my servant, is dead. God is talking here. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. So sa pag-aaralan po natin, the transition of the Israelites possessing the promised land. Ito po yung nakalabas na sila ng Egypt. After 40 years of wandering in the wilderness, ito na. Abot tanaw na nila ang land of Canaan, the promised land. Kaya lang dito, kinausap ng Panginoon ang kanilang bagong leader by the name of Joshua. At titignan po natin dito sa transition na ito, ano ang pwede nating matutunan as right now we walk into a new season. So meron pong 5 mga napakahalagang mga bagay ang pag-uusapan po natin. Walk into a new season.
At ang unang-una na matutunghayan po natin, according to Joshua chapter 1 verse 2, number 1, this is very important, Moses is dead. Sabihin na natin, Moses is dead. At kinakailangan si Joshua ma-overcome niya yung tinatawag na denial. At kinakailangan tanggapin ni Joshua that Moses is dead. That he is about to face a new season, a shift of season in his life. And I want you to receive this. The Lord will remove people before He brings you to a new season. Before Joshua can possess the promised land, Moses had to die. Maraming pagkakataon sa mga buhay natin, paulit-ulit natin itong mararanasan sa tuwing tayo ay dadalhin ng Panginoon sa isang bagong kapanahunan ng kanyang pagkilos, bagong pagkilos ng Panginoon, the Lord will remove people in our lives. Not because they are bad people, but because they are not part of that new season. When Moses died, then God said to Joshua, "Now go into the promised land." Alam niyo po, mga kapatid, there are people in our lives for a reason and for a season. Amen. When they live, you can now step into the season that God has for your life. Pero kung hindi natin sila i-let go in our mind, in our hearts, hindi tayo makakapasok sa season, sa isang bagong season na nais ng Panginoon para sa atin. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, mag-move on ka na. The Lord will remove people in your life because He is setting you up not for failure, listen to this, but He is setting you up for conquest. At magugulat ka kung tatanggapin mo ito with all of your hearts, na may mga tao talaga sa buhay mo na just for a season, for a reason and for a season, and you need to face a shift, a new season in your life without them. That is why you need to step up. Sabihan mo nga ang katabi mo, you need to step up. Na minsan inaakala natin, ako, pag nawala na itong tao na ito, baka hindi ko kayanin. But the truth is, the Lord is not punishing you, He is pruning you. Amen. Amen. May mga tao talaga sa buhay natin na hindi natin makakasama sa iba't ibang mga seasons ng ating mga buhay. They're all only there for a reason and for a season. And God is not punishing you. He is pruning you. Alam nyo, pag may pruning, may tinatawag na cutting. Hindi pinuprune ang isang halaman upang ito ay mamatay at hindi mamunga. Ang halaman ay pinuprune upang ito ay mamunga pa ng sagana. The Lord is not punishing you. He is pruning you. The Lord is not rejecting you. He is redirecting you.
Kaya nga pag may mga tinanggal ang Panginoon ng mga tao sa iyong buhay, magtataka ka, iiba ang iyong direction. Iiba ang iyong galaw. Makararanas ka ng mga kakaibang open doors sa buhay mo. Can I have your amen? The Lord is not abandoning you, He is advancing you. Can I have your amen? Lahat ng nananampalataya, pwede bang bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah! Moses is dead. It's time to step up. It's time to move on and walk in a new season. When Lot left Abram, I believe you are familiar that when the Lord called Abram, may pinagagawa ang Panginoon kay Abram, pinahintulutan ng Panginoon na makasama niya ang kanyang nephew by the name of Lot. May mga pagkakataon, the Lord will allow people in your life for a season. Nakatakda talaga sila na makasama natin, magiging pagpapala sila sa mga buhay natin, magiging support system sila for a season. But when Lot left Abraham, then the Lord opened the eyes of Abraham and commanded him to walk towards his God-given destiny. In the book of Genesis chapter 13, verse 14 and 15, the Lord said to Abram, after Lot had parted from him, lift up your eyes from where you are and look north and south, east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Verse 16, I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go! Walk through the land and breathe of the land, for I am giving it to you. After Lot parted. Ipinakita ng Panginoon kay Abram ano yung potential, ano yung inilalaan ng Panginoon para sa kanya. May mga tao sa mga buhay natin, kapag hinawi na ng Diyos, doon pa lang natin makikita ng mas malinaw anong pinagagawa sa atin ng Panginoon. By the way, the name Lot in Hebrew means covering or veil. Na may mga tao sa buhay natin, pag dumating ang tamang season at nanatili sila dyan, hindi natin makikita ng mas malinaw at maayos ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Moses is dead. And we need to accept that there are people in our lives that God will remove because He is preparing you for a new season. Amen. Sino dito excited para sa taong 2024? Sino dito naniniwala ang 2024 is a new season for you? At ang isang sign na ikaw ay lumalakad patungo sa isang new season, it's so exciting. May mga taong tatanggalin ang Panginoon sa buhay mo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ikaw ang kinakausap ni Lord. Judges chapter 7 verse 7, the Lord said to Gideon, with the 300 men that laughed, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the other men go.
each to his own place. Alam niyo po, tinawag ng Panginoon si Gideon, the mighty warrior, upang labanan ang mga oppressors, the Midianites. Alam niyo po, ang sumama kay Gideon, 32,000 foot soldiers. 32,000! Ang sabi ng Panginoon kay Gideon, pauwiin mo lahat ng takot. Sa isang new season na inilaan ng Panginoon para sa atin, hindi pwede ang mga takot. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang binigyan ni Lord ng kakaibang tapang? Tingnan mo nga yung katabi mo. Binigyan ba ni Lord ng kakaibang angas? Because a new season is not just new blessings from God, pero may kasama po yung mga new challenges. And we cannot afford to have people living in fear. We need to learn to overcome fear. Because without faith, it is impossible to please God. Kaya nga kung may kakaharapin tayong 2024, actually ang 2023, bagong-bago sa atin ito. Nagkaroon tayo ng mga kakaibang, mga karanasan itong taong 2023. Na kung hindi ka matapang-tapang, matatakot ka. And you will retreat. Saan ka nakakita? Itong 2023, tinuturuan tayo ng Panginoon na makipaglaban sa mga demonyo. Can you imagine that? Eh how much more yung nilalaan ng Panginoon sa atin sa taong 2024. Ang sabi ng Panginoon kay Gideon, kung may mga takot, sabihin mo, magsiuwi na sila out of 32,000. 22,000. Grabe. Ilan na lang natira sa kanya? 10,000. Sabi ng Panginoon, marami pa rin yan. Alam nyo, ilan ang natira kay Gideon dito sa binasa natin? 300 foot soldiers. Alam nyo kung ilan ang kalaban nila? 135,000. Listen to this! 135,000 Midianites. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ka magtatagumpay kung ang mga taong yan ay kasama nyo pa rin. Mas mabuti pang may kasama kang 300 against 135,000. Kasi yan 300 na yan ang makakasama mo sa tagumpay sa isang bagong season. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Buti na lang, kasama kita ngayon. Moses is dead. Ganyan mag-operate ang Panginoon. Sa isang bagong season, may mga tatanggalin talaga ang Panginoon. Hindi naman dahil sila ay masasama, pero hindi sila bahagi ng season na ito. At kung titignan natin, maging sa John chapter 16, verse 7, ang sabi dito, but I tell you the truth, it is for your good. Si Jesus Christ ang nagsasalita. Sabi niya sa kanyang mga disciples, but I tell you the truth, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. The Holy Spirit cannot come and fill the disciples until Jesus Christ lives. May mga bagong ipapadala ang Panginoon
sa inyong mga buhay. May mga bagong ipadadalang Panginoon sa iyong buhay, pero hindi yan darating hanggat hindi umaalis ang mga taong hindi bahagi sa kapanahunang ito at sa kapanahunang hinahanda ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus, hindi bababa ang Holy Spirit kung hindi ako aalis. May mga ganyang galaw ang Panginoon sa mga buhay natin. Moses is dead. Sabihan mo nga ang iyong katabi, Moses is dead. Sino dito tinanggap mo na may mga tao talagang hahawiin ng Panginoon, pero may mga ipapadala ang Panginoon na mga divine connections sa buhay mo? Lahat ng excited, pumalakpak ng malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! So mga kapatid, to walk into a new season, we need to remember Moses is dead. You need to move on and you need to step up. Amen. At huwag tayong mag-aalala dahil hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ang magpapadala ng mga divine connections, people who will be with us on that particular season na gagamitin ng Panginoon for His glory and for His honor. Number 2. Number 1, Moses is dead. Number 2, manna is gone. Marahil yung iba sa inyo, you are not familiar with manna. Alam niyo po, ang mga Israelites, nung sila ay lumabas sa Egypt, matapos silang maging alipin for 300 years, nung nakalabas na sila sa Egypt, sila ay nasa wilderness, sila ay nasa desert, hindi sila pwedeng magtanim, wala silang kakainin. Hindi mabubuhay ang mga halaman sa disyerto. Subalit ang Panginoon ang nag-provide sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. God is our provider. If you are a child of God, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, hindi ka pababayaan ni Lord. At dahil wala silang kakayanang magtanim sa disyerto, alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng tinatawag na manna. Bread from heaven. Pagdating ng umaga, sa disyerto, may mga tinapay. Ang sabi nga nila, eto daw mga manna na ito, foods of angels. Yan yung ipinagkaloob ng Panginoon. Kung kinakailangan ng himala upang matugunan ang iyong mga pangangailangan, gagawin yan ng ating great provider. Sino dito nananampalataya, naniniwala at nag-e-expect ng mga miracle sa kanyang buhay? Sumigaw ng pinakamalakas na Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi dito sa Joshua chapter 5 verse 12, the manna stopped. The day after they ate this food from the land, the promised land, there was no longer any manna for the Israelites. But that year, they ate the produce of Canaan. Nung nakapasok na sila doon sa promised land, doon sa new season na yan, the manna stopped. For 40 years, hindi nagkulang ang Panginoon. Nag-provide si Lord ng manna for 40 years sa mga Israelites. Pero pagtungtong nila sa promised land at nagsimula na silang mapakinabangan ang mga produce of the land, the manna stopped. Why? Because manna
was God's temporary provision. Sabihin nga natin, temporary provision. But it was not God's promise to Abraham. Tingnan niyo po ako, mga kapatid. Ang Panginoon ay magbibigay sa iyo ng temporary provision. Sabihin nga natin, temporary provision. Ano tong temporary provision na ito? Ang mana, pag binasa niyo po ang Bible, and I'm encouraging you to read the Bible, hindi ka pwedeng kumuha ng sobra. Kapag sila, ang mga Israelita, ay kumuha ng mana, para ito dapat ay sapat sa kanilang pamilya. Kapag kumuha sila ng sobra, kinabukasan, sira na ang mana. Hindi nakadesign ang mana na sobra-sobra. Nakadesign ang temporary provision na sapat lang. And I want you to receive this. Sino dito may mga provision ka kay Lord? Sapat lang. Ang tawag dyan, temporary provision. Hindi nangako ang Panginoon kay Abraham ng mana. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, land flowing with milk and honey. The promise of God to Abraham is a land flowing with milk and honey. Nung bago akong mananampalataya, ang akala ko yan ay literal. Pero pag binasa mo ang Bible, pinag-aralan mo, ang sinasabi lang ng Panginoon, ang pangako niya sa iyo ay isang buhay na masagana. More than enough blessings. Not a temporary provision, but more than enough blessings. Amen? Alam niyo, nung nakarating ako ng Israel, hinahanap ko, nasaan kaya dumadaloy yung milk and honey. Pero ang nakita ko is the more than enough provisions of God. The Lord took away a temporary portion, mana, a temporary portion, so that He can give to them His overflowing provision. Sabihin nga natin, overflowing. Hindi pinangako ng Panginoon ng temporary provision to provide their needs. Ang pinangako ng Panginoon sa kanila, a land flowing with milk and honey. Ang pinangako ng Panginoon sa kanila, overflowing. Ang sabi ng John 10:10, ang sabi ni Jesus, I came to give them life that is overflowing. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya nga kung nararamdaman mo na parang may nawala, kung kailan ka naging Christian, kung kailan ka nag-commit, kung kailan ka naka-experience ng deliverance kay Lord, kung kailan ka parang naka-experience ng breakthrough, doon ka pa nawala ng trabaho? Doon pa parang may opportunity na biglang nagsara. I want you to listen to this. You are being set up for your step up. Amen. Baka may mga nandito kang ngayon, kaya ka tinanggalan ng trabaho dahil lang gusto ni Lord, negosyante ka. Can I have your amen? Kaya kung ikaw nandito ka ngayon, kaya ka hindi binigyan ng Panginoon ng promotion kasi may ibang plano ang Panginoon, and the plan of God is better and greater. Amen. Amen. Ang sabi ng Psalm 23,
Sa verse 1, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Si Lord ang nagpo-provide. Pero pagdating ng verse 4, ang sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, may mga pagkakataon sa buhay natin, parang biglang may nawala. Parang biglang nagkaroon ng pagkukulang. Hindi ka ibabalik ni Lord sa verse 1. The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Alam niyo ang gagawin ng Panginoon? Ia-advance ka ng Panginoon sa verse 5. You anoint my head with oil. My cup overflows. Because the promise of God is overflowing more than enough. Sino dito excited para sa new season? Amen! More than enough, overflowing. But are you willing to accept that Moses is dead? Are you willing to accept that the manna stopped? This is a new season. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, maraming ginagawa ang Panginoon. Mga dakilang bagay. Amen? In the kingdom of God, the Lord will not just provide for your needs, but He will give you a more than enough blessings. Can I have your amen? So that you will become His kingdom financier. Sa lahat ng naniniwala, in this new season, the Lord will raise you up as a kingdom financier. Pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak? May kasabang sigaw na hallelujah! Kaya nga dapat sensitive tayo sa galaw ng Diyos. May mga tinatanggal na tao. May mga tinatanggal na mga opportunities. Yung mga bagay na hinahawakan natin. Kasi ito ang ginagamit ng Panginoon to provide my needs. Temporary provision lang yan eh. Hindi mo ba napansin yung pinangahawakan mo na yan, hindi ka payayamanin yan? Kaya tinatanggal na yan ni Lord kasi temporary lang yan. Inilagay lang yan ng Panginoon to sustain you until the fulfillment of a new season. But we need to walk into a new season. May mga hahawiin at tatanggalin ang Panginoon. And be sensitive. Kailangan malakas ang loob mo. Sino dito you are willing to say yes to God? Amen. Alam nyo, maraming nandito ngayon, the promise of God to you is not manna. It is just a temporary provision until the fulfillment of God's promise to your life. The promise of God is not enough provision, but more than enough blessings. You are a kingdom financier. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, you are a multi-millionaire. Number 1, Moses is dead. Number 2, manna is gone. And number 3, make yourself holy. Sa Joshua chapter 3, verse 5, inutusan ng Panginoon si Joshua to gather all his leaders and to meet them. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. As we are about to enter a new season, we need to consecrate, we need to sanctify, we need to make ourselves holy before God. We cannot afford to enter into a new season
without the consecration that comes from God. Napakaraming mga challenges sa new season. Challenges that will give us victories upon victories. Amen. At dahil napakaraming mga challenges, we cannot afford to conquer territories, to enter the territories of the enemy, to conquer it. Because the truth is, it belongs to us, God's children. And we cannot afford to enter the battlefield unclean. We need to be sanctified. We need to be holy. Today's consecration is tomorrow's conquest. Kaya alam nyo, nakakailang Sundays na ang pinag-uusapan natin sa leadership, pinapalalim natin, pinapatibay natin, nilalagyan tayo ng Panginoon ng strong desire to level up in our prayer life, in our personal prayer life, and in our corporate prayer life as a church. Dahil ang tunay na kabanalan ay hindi natin matatagpuan sa ating mga sarili. But real holiness can be found in Jesus Christ, in the presence of God. Amen. So if you want to consecrate yourself, kinakailangan magbabad ka sa presensya ng Diyos. Tingnan niyo po ako mga kapatid, kung meron tayong isang seseryosohin sa pagpasok natin sa isang bagong season, we need to consecrate ourselves. We need to soak in the presence of God. Diyan natin matatagpuan ang tunay na katagumpayan. Today's repentance is tomorrow's revival. Nalalapit tayo palagi sa Panginoon, magpapalinis tayo. Kung tayo ay nakagagawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon, hindi tayo magpapatuloy, bagkus lalapit tayo kay Lord, hihingi tayo ng kapatawaran at magpapalinis tayo sa Diyos. We need the presence of God. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, kailangan natin si Lord. Today's sowing is tomorrow's supernatural harvest. Can I have your amen? Hindi lang natin pinag-uusapan dito na ikaw ay nagtatanim ng pananalapi. Ang pinag-uusapan natin dito, you are investing in the kingdom of God. You are investing your time. You are sowing your time in the presence of God. And tomorrow, you will reap a harvest. And in the same way, today's sin is tomorrow's scandal. Ang mga taong namumuhay sa kasalanan, may bagong season na parating. Ang mananatili sa kasalanan, hindi lalapit sa Panginoon with repentant heart, magpapalinis sa Diyos, one day, those sins will expose you. Pero hindi yan ang nais ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay i-condemn. The desire of God is not to condemn you, but the desire of God is to restore you and to bring you to that new season. That as one spiritual family, we will experience that new season of 2024. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 4, memorial stones as a reminder. In Joshua chapter 4 verse 7, nung ang mga Israelita, tinawid na nila ang Jordan River. And if you will read the Bible, during this time, ang Jordan River ay napakalakas ng currents. Ito yung panahon na ang Jordan River is very dangerous to cross over.
Subalit inutusan sila ng Panginoon. At nung tumapak ang mga Israelites, tumapak ang mga Levites sa tubig. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Hinati niya. Tumigil ang pagdaloy ng tubig. Kapag may pinagagawa sa atin ng Panginoon, anumang mga hadlang hahawiin ng Panginoon at patitigilin niya. Amen. No weapon forged against us shall prosper. We shall refute every tongue that accuses us. This is the heritage of the servants of the Lord. Joshua chapter 4 verse 7, tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Inutusan sila ng Panginoon nung naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos, naranasan nila ang mga himala ni Lord. Ang sabi ng Panginoon, kumuha kayo ng mga bato. Represented by each tribe. At ang mga bato na yan ay magmimistulang memorial stones. And mga kapatid, as we walk into a new season, we need to build memorials of what God has done. Not monuments of what He has not done. Ang magiging kalaban natin sa new season as we enter into a new season is our memory. Na may mga nangyari sa mga previous seasons, may mga nangyari sa previous years, may mga panalangin ka na hindi nasagot, na may mga ginawa ka para sa Panginoon na hindi nagtagumpay, may mga kabiguan kang naranasan, at may mga pagkakataon na ito yung magiging dahilan upang hindi ka makamove on sa new season. You need to build memorials of what God has done and not monuments of what He has not done. Na kapag merong pinagagawa sa iyo ang Panginoon at merong itong similarity sa mga naranasan mo nung nakalipas, may conclusion ka na. Alam ko na to. Hindi na to sasagutin ng Panginoon. Alam ko na to, magfe-fail ako. Alam ko na to, hindi ito pagagalingin ng Panginoon. Sino dito nung nakalipas na panahon, meron kang pinag-pray na may cancer, hindi gumaling, hindi mo alam kung bakit. At sa pagpasok ng new season, kapag ikaw ay mananalangin, may mga pag-agam-agam ka na. Kung hindi yun pinagaling ni Lord noon, baka hindi niya pagalingin ulit ngayon. We need to build memorial stones of what God has done. Pinagawa ito ng Panginoon sa mga Israelites because they are about to enter the promised land at makikipaglaban sila, makikibaka sila, may mga challenges. And remember this, listen mga kapatid, God will not always encourage you. Hindi mo palaging maririnig ang boses ng Panginoon, ang tinig ng Diyos sa iyong puso to encourage you. May mga pagkakataon, God is silent. At ang dadalhin mo na lang ay yung mga stones of memorials. Ano ang mga ginawa ng Panginoon sa iyo ng taong 2023? Kaya alam nyo yung pagpapatotoo, yung tatayo ka, magte-testify ka sa ginawa ng Panginoon, you are building stones of memorials. Nananampalataya ka na dahil ginawa ng Panginoon noon, gagawin itong muli ng ating Panginoon. If God did it before, He will do it again. Sabihan mo nga ang iyong katabi, if God did it before, He will do it again.
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong magdidwell doon sa hindi ginawa ni Lord. Hindi natin talagang alam ng lubusan kung bakit hindi yung ginawa ni Lord. Ipagpasa Diyos natin yon. Ang aalalahanin natin, let us build stones, memorial stones of what God has done in our lives. Alam nyo, kapag natutunan natin to treasure yung mga ginawa ng Panginoon, itong mga memorial stones na ito ay magmimistulang mga binhi sa mga buhay natin. Kaya nga, kung itong nakalipas na taong 2023, hindi ka mahilig mag-testify, magsimula ka ng mag-ipon ng mga memorial stones sa buhay mo. Mag-post ka sa halip na kung ano-anong pinupost mo sa Facebook. Mag-testify ka ng kabutihan ni Lord. Amen? Kapag may mga small groups, covenant groups, mag-testify ka ng kabutihan ng Panginoon. During Miracle Night, mag-testify ka ng kabutihan ng Panginoon. Bumubuo ka ng mga stones of memorials. Sino po dito ang mahilig sa prutas? Kapag kumain ka ng prutas, karamihan ng prutas na kinakain natin, makakakitaan nyo ng seeds. At ano yung mga seeds na yan? Ang mga seeds na yan ay may kakayanan, pagkatapos mong kainin ang prutas, yung binhi ay may kakayanan to produce another trees and more fruits. Can I have your amen? And I want you to receive this. Every miracle in your life has a seed to the next miracle. Every miracle in your life has a seed for the next miracle. Kaya makararanas ka ng himala, na susunod na mga himala sa new season, kasi may binhi na iningatan mo, Lord, ginawa mo to. Kaya mong higitan pa yan sa mga susunod na panahon. Sino dito, you're so grateful and thankful of what the Lord has done in your life this year, 2023. Ang tanong, meron ka bang stones of memorials? Yang stone of memorials na yan, ang sabi ng Panginoon sa kanila, kumuha kayo niyan at pagkatapos mag-create kayo ng altar para makikita ng lahat. Ito ang ginawa ng Panginoon sa lugar na ito. Tingnan niyo po ako, hindi yan magiging stones of memorials kung mananatiling nasa isip mo lang. Kinakailangan yan ay ipagpatotoo mo in public. Ito ang ginawa ng Panginoon. And one day, the Lord will remind you, nagpatotoo ka, ito ang ginawa ko. At kung kaya kong gawin noon, kaya ko pang higitan ngayon. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 5, last. Move to the battlefield and conquer. Verse 6, chapter 6, Joshua chapter 6. So the people shouted, remember, nilakaran nila ang buong Jericho ng paulit-ulit every day for 7 days. And on the 7th day, they marched 7 times. And after walking 7 times, sabi dito, the people shouted. So the people shouted when the priest blew the trumpets. And it happened when the people heard the sound of the trumpet. And the people shouted with a great shout that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him. And they took the city. Tinignan ko sa ibang translation, ang sabi, they captured the city. Ang sabi ng ibang translation, they defeated the city. Nagkaroon
ng labanan. We are about to walk into a new season. It's exciting. Anong kayang gawin ng Panginoon? Anong pwedeng gawin ng Panginoon? But I want you to know that we will face a battle. In the promised land, you will get not what you wished for, but what you are willing to fight for. Hindi yung gusto mo, pero yung ano yung willing kang ipaglaban. May pangako ang Panginoon na tagumpay, pero handa ka bang makipaglaban? The Lord will not deliver you in the promised land in the new season. The place of deliverance is Egypt. Amen. The promised land is not a place of deliverance. The promised land is the place of conquest. Kaya nga itong taon na ito ng 2023, magpa-deliver na tayo kay Lord. Kasi sa 2024, ikaw na ang gagamitin ng Panginoon to deliver others. Amen. To conquer our territories. Territories belong to us. Amen. The Lord will empower you in the promised land. The Lord will empower you in the new season. Sino dito excited maranasan yung mga katagumpayan na inilaan ng Panginoon para sa Kanya? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! So mga kapatid, 5 things before we end. Walk into a new season. Moses is dead. God will remove people. Mana is gone. May nakalaan ng Panginoon na higit pa ng mga pagpapala para sa iyo. Merong temporary provision pero hindi yan ang pangako ni Lord. Ang pangako ni Lord sa iyo, more than enough. Amen. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, bagay sa iyo ang mayaman. Number 3, make yourself holy. We need the presence of God. We need to soak ourselves in the presence of God. Amen. Itong nalalabing 21 days ng 2023, mas lumapit tayo sa Panginoon. Ayusin natin ang prayer life natin. Ayusin natin yung mga prayer gathering ng church ng Christ the Rock. Number 4, memorial stone as a reminder. Let us build a stone of memorials. Yung mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. And number 5, move to the battlefield and conquer. A new season brings new revelation, new testimonies, new testings, and new victories. The new waits for us to discover it. Hinihintay tayo ng 2024, and God Himself will lead us towards it. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. At ang word sa atin ng Panginoon this year 2024, this coming 2024, full blast. I've been asking for God, Lord, give us word. Kasi pag full blast, ang napipicture out ko nga yung warrior na may hawak na bow. At pagkatapos, bumuha ng arrow. At pagkatapos, inilagay yung arrow sa bow. At pagkatapos, hinila pabalik. Pabalik, 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 paatras, paatras, paatras. Na may mga pagkakataon sa buhay mo, yun ang nararamdaman mo. Bakit ganun ang buhay ko? Parang paatras. Parang walang ganung advancement because God is preparing you for a new season.
Dahil kapag nirelease ka na, bubulusok ka. Ang tawag dyan, full blast. And the Lord gave me these 3 words from the gospel and the book of Acts. Matthew chapter 28 verses 18 to 20, we know this. Sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore go! God is releasing us into a new season with the authority that comes from Jesus. Acts 1:8, you shall receive power. Dunamis power. When the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, all Judea, Samaria, ends of the earth. Sabihin nga natin, full blast! And in Mark chapter 16, Jesus said, go and preach the gospel to all creation. Whoever believes and are baptized will be saved. Whoever does not believe is condemned. These signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will hold snakes by their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. And when they lay their hands on sick people, they will get well. We will experience miracles, signs, and wonders. Sino dito nakahanda ka na para sa isang bagong season? Let us overcome every doubt, every unbelief. Yung lumang buhay, iwanan natin dito sa taong ito at harapin natin ang isang bagong buhay, bagong ministry na inilaan ng Panginoon para sa ating lahat. Amen? Pwede bang tayong lahat ay tumayo at habang tumatayo, pumapalakpak ng malakas na palakpak sa ating Panginoon? Hallelujah! Let us close our eyes. And I want to pray for all of you. Maging sa mga kasama natin via online. I pray that the Lord will give you the faith. I pray that the Lord will give us the faith to believe, to overcome every doubt, to overcome every unbelief, to overcome our memories, monuments, the lies of the devil. Because the devil is a liar. But to remember always the Lord our God. Lord, I pray this morning, may you give your people that great anticipation. The very best is yet to come. Palagi namin itong sinasabi. Magmula pa noon, inilagay mo na ito sa aming mga puso at sa aming mga bibig. Dahil merong matitinding mga bagay na gagawin ka pa sa mga buhay namin, Panginoon. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared for those who love Him. And Lord, we believe that 2024 is a new season for Christ the Rock family. I believe that 2024 is a new season for you. I believe that this message is for you. A new season for you. And I want you to receive it. I want you to believe for a new season. Moses is dead. Step up. Move on. Manna is gone. It's just a temporary provision. The very best is yet to come. A more than enough provision is about to be poured out in your life. Make yourself holy. Desire more of God's presence. Make a decision to level up in your prayer life. Make a decision right now. And build a memorial stone. A seed for the next miracle.
for the next miracles in your life. And be ready to conquer your territories. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you for the prophetic words. We receive it. We believe it, na God. And we are willing to apply your words in our lives. We give to you the glory. We give to you the worship. In Jesus Christ's name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.